Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Kapwa kami nagkatingin na ni Jenny. Pareho kami nagtataka kung ano ba ang ginagawa ni Adrian dito sa klase ni Mrs. Rosello. Hindi naman kasi siya mukhang estudyante dito at sa tingin ko ay matagal nang nakapagtapos si Adrian dahil matanda ito sa akin ng ilang taon. So guys, as I was saying, I am Adrian Fuentes and I will be your substitute teacher while Mrs. Rosello is on leave. Anito, matapos sumulyap sa amin ni Jenny. Nagulat naman ako sa narinig kong iyon. Natigilan ako at maging si Jenny ay nagsalubong din na magkabilang kilay. What are you still standing there? Are you belong to this class, ladies? Muling baling sa amin ni Adrian. Pinagtitinginan na kami ng lahat ng nakaupo. Siniko ako ni Jenny at tahimik akong hinila sa upuan sa hulihan. Tumikim naman ako at sumagot kay Adrian bago ako sumunod kay Jenny. Bakit siya ang substitute teacher natin, Isabela? Sinusundan ka ba ng gagong yan? Bulong ni Jenny pagkaupo naming dalawa. Umiling naman ako. Hindi ko alam, Jenny. Mahina namang tugon ko. Maging ako rin ay nagtataka kung bakit siya ang pansamantalang pumalit sa professor namin. Malakas ang kutob ko ng dahil yan sa'yo. Iniiwasan mo siya, hindi ba? Kaya siya gumawa ng paraan upang malapitan ka. Muling wika ni Jenny. Napapaira pa ito, halatang hindi gusto ang presensya ni Adrian dito. Napabuntong hininga naman ako. Hayaan na lang natin. Ani ko na lamang at tumingin ng diretsyo sa harapan at nakinig sa sinasabi ni Adrian. Naabutan ko pang nakatingin ito sa akin at bago niya pa man iwasan iyon ay nakita ko na. Nailing ako. Kung totoo man ang kutob na iyon ni Jenny ay hindi iyon mahalaga. Aminado ako at hindi ko na itatanggi pa sa sarili ko na gusto ko na si Adrian at dahil maaga pa naman ay gusto kong pigilan iyon dahil alam ko na hindi iyon makakatulong sa problema ko bagkus ay makakadagdag pa iyon sa isipin ko. Huwag lang niya talagang subukan lumapit sa iyo, Isabela, dahil kung hindi, makakatikim talaga siya sa akin. Kahit teacher pa siya dito at may kakayahan siyang ibagsak ako. Matapos ng pangalipusta sa iyo ng pamilya niya, abay ang lakas ng apog niya para lapitan ka pa. Bubulong-bulong na wika ni Jenny bago ito ng atensyon sa unahan. Inabot ko naman ang kamay ni Jenny at pinisil iyon. Huwag ka mag-alala, hindi ko hayaang makalapit siya sa akin. Pagsisiguro ko kay Jenny. Alam ko naman na nag-aalala lang ito para sa akin at bilang kaibigan ko ay ayaw nito ako mapahamak muli. Sa buong durasyon ng klase ay sinubukan kong makinig sa lesson ni Adrian kahit na may pagkakataong hindi ko magawang mag-focus dahil madalas ay dito sa likuran ang atensyon niya. Nahuhuli ko rin ang panakanakang pagsulyap nito sa akin at mabuti na lamang at mukhang si Jenny lang ang nakakapansin noon. Dudukutin ko na yung mata niyan, Isabela. Pigilan mo nga ako. Nakakainis ha. Halata siyang masyado, ang kapal. Dinig kong sambit ni Jenny nang mahuli niyang nakatingin sa akin si Adrian. Yes, the lady on the back with the short hair. You're saying something? Ayan na nga, mukhang napansin na rin ni Adrian ang pagbubulong-bulong ni Jenny at tinawag niya na ito. Nagdadabog namang tumayo si Jenny mula sa kinauupuan at umiling. Wala po, naisip ko lang kung nakakamatay ang pagtitig. Kanina pang nakabulagta si Isabela. Pagpaparinig nito, kinurot ko naman sa tigiliran si Jenny. Pinanlakihan ko pa ito ng mga mata dahil sa sinabi niya. Nasa akin na tuloy ang atensyon ng iba naming kaklase. Tumikim naman si Adrian at patay mali siyang bumalik sa nilileso niya at nag-iwas pa ito ng tingin sa amin. Diba? Halatang guilty? Walang maibalik sa akin ang kumag? Nakangising wika ni Jenny. At totoo nga ang sinabi nito. Dahil mukhang nagets ni Adrian ang sinabing iyon ni Jenny dahil hanggang matapos ang oras ng klase namin sa kanya ay hindi na ito napasulya pa sa pwesto namin. Halatang guilty. Kahit nang
Magpaalam na ito na tapos na ang klase, ay dire-diretso lamang itong lumabas ng silid. Ang feeling naman ng isa dyan, anong akala mo? Nagagandahan si Sir Adrian kay Isabela para tumitig ito sa kanya? Mula sa pagliligpit ng gamit ay pareho kaming natigilan ni Jenny dahil sa biglaang pagpaparinig ni Rona sa amin. Nakatayo ito sa unahan at pinasadahan pa kami ng tingin. Hoy, Isabela! Hindi lahat ng lalaki magkakagusto sa'yo. Asyumera, anong tingin mo sa sarili mo na ganun ka kaganda? Kaya feeling mo tinitingnan ka ni Sir Adrian kanina? Asa ka girl, una sinita ng inakit mo. Huwag mong sabihin pati si Sir Adrian ay may binabala ka. Pasigaw na wika ni Rona. Lumapit pa ito sa aming dalawa ni Jenny. Nagpanting naman ang tenga ko sa narinig ko. Nagsalubong din ang magkabila kong kilay. Hinarap ko ito. At dahil matangkad ako kay Rona, ay nakatungo ako para matingnan ko lamang ito. Habang ito naman ay nakatingala sa akin. Napangisi ako. Ang akala ata nito ay uurungan ko siya. Oo, magandang maganda ako. Hindi iyan pagiging asyumera lang. Kasi totoo yan. Hindi ko rin kasi kailangang akitin si Nathan. Dahil siya mismo ang naaakit sa akin. Mayabang nasambit ko. Nakita ko naman ang pagsalubong na magkabilang kilay ni Rona. Halatang hindi nito nagustuhan ang naging sagot ko sa kanya. At wala akong binabala kay Sir Adrian. Malay mo, siya ang may balak sa akin. Nakakaloko pang tugon ko sa kanya. Napaismid si Rona. Feelingera. Ngumisi ako. Maganda ako. Hindi imposibleng hindi iyon magkatotoo. Ikaw? Pinasadahan ko ng tingin ang matamang katawan ni Rona. Hindi sa nilalait ko ang katawan niya. Gusto ko lamang ipamukha na hindi ako basta-basta aatras sa panghuhusga niya. Imbes na i-deny ang mga paratang niya, bakit hindi ko na lang sabayan para lalo siyang mainis sa akin? Kahit sa imagination, hinding-hindi mangyayari na maaakit mo ang isang Nathan. At kahit magpantasya ka sa durasyon ng klase, hinding-hindi magtatagal ang paningin sa'yo ni Sir Adrian. Kasi alam mo kung bakit? Dumukwang ako palapit sa puno ng tenga ni Rona. Kasi nakakaumay yung katabaan mo. Bulong ko, ngunit hindi sapat upang hindi marinig ng mga naiwan dito sa silid. At narinig ko na ang paghalakak ni Jenny. Diet din kasi minsan, Rona. Kaya ka pataba ng pataba. Kasi pati chismis, minimeryenda mo. Pangaasa naman ni Jenny. Inihakbang ko na ang mga paa ko paatras kay Rona. Pinasadahan ko pa ng tingin ang kabuuan nito. Hindi sa binabody shame ko siya. Gusto ko lang ipamukha sa kanya ang mga paratang niya para matigil siya. Tara na Jenny, sambit ko nang makitang namumula na ang mga mata ni Rona. Parang iiyak na ito. Inihakbang ko ang mga paa ko patungo sa pintuan. Hinintay ko doon si Jenny nang makita kong huminto ito sa harapan ni Rona. Hinay-hinay lang sa mga paratang mo girl. Baka mamatay ka sa inggit kapag nalaman mo ang totoo. Natatawa namang sambit ni Jenny bago nagtungo sa direksyon ko. Pupunta na kami sa sunod naming klase. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yan. Hindi nadala sa ginawa mo sa kanya nung nakaraan. Wika ni Jenny pagkalabas namin ng silid. Tinutukoy nito ang pagsampal ko ng paulit-ulit nung nakaraan linggo kay Rona dahil sa panghusga nito sa akin. Napatango naman ako. Oo nga, kaya minsan ayaw ko mampatulan, hindi ko mapigilan. Sambit ko naman sa kanya. Hindi naman kasi habang buhay ay tatahimik na lang ako sa isang tabi at hahayaan ng ibang tao na yurakan ng buo kong pagkatao. Kasi kapag mas pinakita mo sa kanila na mahina ka, ay sasamantalahin na lamang nila iyon at paulit-ulit kanilang aapihin. Naku, tama lang yun Isabela. Napakaisip bata. Nasa kolehiyo na tayo. Ngunit kung umasta, akala mo yung mga napapanood sa pelikula na eksena sa eskwela, mambubuli, pero sa huli, iiyak din pala. Walang kwenta talaga. Naiiling na sambit ni Jenny habang naglalakad kami patungo sa sunod naming klase. Mamaya pa kasi ang break time namin at sunod-sunod ang klase namin ngayong umaga. Pero sa tingin mo, ano kaya ang totoong rason bakit nandito ang anak ni Mayor? Hindi ba at engineer yun? Papaano naging instructor natin? Bigla ay iniba ni Jenny ang topic naming dalawa. Napailing ako.
Hindi ko alam, Jenny. Pero maging anuman ang totoong rason ni Adrian kung bakit nandito siya, ay isa lang ang gagawin ko. Iiwasan ko ito dahil malaking gulo kapag inilapit ko pa ang sarili ko sa kanya. Napairap si Jenny. Basta, iwasan mo rin ang isang yon, Isabela. Wala iyong may dudulot na maganda sa'yo. Maliban sa sitwasyon mong nakatali ka sa kontrata kay Nathan, mahirap din magkagusto sa mga hindi natin ka-level. Dahil walang hanggang panghusga ang matatamo mo, lalo na kung matapobre ang pamilya nila. Napatango ako. Alam ko iyon at isa pa, wala din akong balak na pagtuunan ng pansin ang nararamdaman ko para kay Adrian. Prioridad ko ang pamilya ko at bukod pa doon, pangarap ko ang uunahin ko. Magiging matagumpay ako balang araw at itataga ko sa bato na hindi ko kakailanganin ng lalaki sa buhay ko para maging masaya. Sapat na sina nanay at tatay lang. Natapos ang buong maghapon na wala namang naging problema sa klase. Hindi na rin ako pinakailman ni Rona at hindi rin to magawang tumingin sa akin ng diretsyo. Ako pa nga ang tumititig sa kanya at napapailing na lang ako dahil napakailap hulihin ng paningin nito. Wala naman palang panama, puro lang bibig, para lang siyang lata na maingay, ngunit wala namang laman. Nagpapasalamat din ako at sa buong maghapon ay hindi nag-cross ang landas namin ni Adrian. Dediretso ka na ba ng trabaho mo, Isabela? O sasabay ka pa sa akin sa pag-uwi? Wika ni Jenny sa akin. Tapos na kasi ang klase namin sa buong maghapon at naglalakad na kami papalabas ng building. Sasabay ako sa iyo, Jenny. Ani ko, maya-maya pa namang 9:00 ang pasok ko sa bar. May oras pa ako para gawin ang mga schoolworks at magpahinga. Pwede nga rin akong umidlip muna para hindi ako antukin, lalo na at hanggang madaling araw iyon. Araw-araw na ba yan? Nakaarko ang 2 kilay na tanong niya. Tumango ako sa tanong niya. Napangiti naman si Jenny. Hay, mabuti naman. Nakakalungkot kaya na walang kasabay. Sambit nito. Huwag kang mag-alala. Palagi mo na ako makakasabay. Nakangiti namang sambit ko. Dumiretso na kami ni Jenny palabas ng campus para mag-abang ng jeep. Nahirapan pa nga kami at bukod sa madami ng estudyante ay rush hour din ngayon kaya punuan talaga ang jeep. Dagdagan pa ng weekdays ngayon. Ayun, mukhang hindi pa puno yun, Isabela. Tara na! Dinig kong sambit ni Jenny nang may paparating na jeep. Tumayo naman ako mula sa pagkakaupo sa waiting shed. Nakipag-unahan kami sa mga nag-aabang din at mabuti na lamang agad kaming nakasakay ni Jenny. Natatawa pa nga kami sa kalokohan namin at hinila namin ang lalaking kanina ay papasok na sana dito sa loob para mauna sa amin. Nakita ko yun. Natigilan kami sa pagtatawanan ni Jenny na may magsalita sa gilid ko. Pamilyar ang boses nun kaya nilingon ko ito. Carlo, ikaw pala yan. Ani ko nang makilala ko ito. Mahigit 1 linggo na rin nang huli ko siyang makita. Ang huli pa ay noong sinamahan niya akong magdamag noong matanggal ako sa trabaho ko. Tumango ito. Kanina ko pa kayo nakita ng kasama mo. Ani naman ito at ginitian si Jenny. Ngunit pag-irap lang ang isinukli ni Jenny dito. Napangiwi ako at pasimpleng siniko si Jenny. Ano? Masungit na bulong nito sa akin. Galit ka pa rin ba sa kanya? Ani ko naman. Muli itong napairap. Oo, at hanggang ngayon ay hindi na ulit pa ang panaginip kong iyon. Kaya hanggat hindi iyon nauulit ay hindi mawawala ang galit ko sa kanya. Masungit pa ring sambit nito. Napailing naman ako bago nilingon si Carlo. Pasensya ka na kay Jenny, Carlo. Sambit ko na lang. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin sa kanya ang totoong rason kung bakit masungit sa kanya si Jenny. Baka pagtawanan lang kami nito. Tumango naman ito. It's okay. Kumusta ka na pala, Isabela? Nakakamiss na wala ka na sa resto. Pati sina Laila at Ate Mirna, naninibago na wala ka. Tipid akong ngumiti. Okay lang, Carlo. May bago na akong papasukan. Ani ko naman sa kanya. Hindi ko na sinabi pa kung saan, lalo na at hindi naman importanteng malaman niya. Napatango naman ito at hindi na nagsalita. Kaya naman ay tinuon ko na lang din ang paningin ko sa unahan. Hanggang sa makababa kami ng jeep ay hindi na kami nag-usap pa.
Pagdating sa bahay ni Jenny, ay nagpahinga muna ako saglit bago ako tumulong sa gawaing bahay. Ngunit pinigilan ako ni Aling Susana at sinabing magpahinga na muna ako at may pasok pa ako mamaya. Nakakahiyaman ay sinunod ko ang sinabi niya. Nagbasa lang ako saglit at matapos noon ay napagdesisyonan ko nang umidlip na muna. Mag-aalas 7 pa lang naman kasi, maaga pa masyado. Jenny, pakigising naman ako ha, ng bandang alas 8, iidlip lang ako saglit. Wika ko dito. Mula naman sa pagsa-cellphone ay nag-angat ito ng tingin sa akin. Sige Isabela, ngumiti ako. Maraming salamat Jenny. Ani ko naman at nahiga na. Pinikit ko ang mga mata ko at napabugan ng hangin. Sinubukan kong matulog at mabuti na lang din kaagad akong dinalaw ng antok. Saktong alas 8 na nang gisingin ako ni Jenny para maghapunan. Matapos noon ay kaagad na akong naghanda para sa pagpasok ko sa trabaho. Dahil na rin sa hindi nila ako pinayagang maghugas ng pinagkainan nang magpresenta ako. Naligo na ako at simpleng maong na pantalon na pinaresa ng plain na t-shirt na puti ang suot ko. Itinali ko rin ang buhok ko at hinayaang bangs ko lang ang nakaladlad. Mag-iingat ka sa trabaho mo Isabela. Wika ni Aling Susana nang magpaalam ako na mauuna na. Naabutan ko ito sa sala kasama si Jenny at nanonood ng TV. Salamat po. Bumaling ako kay Jenny. Jenny, mauna na ako. Mag-iingat ka Isabela. Magte-text ka kapag pauwi ka na ha. Napailing ako sa sinabing iyon ni Jenny. Wala akong cellphone Jenny. Naiwan ko sa asyenda nung Sabado at hindi ko pa yun nakukuha. Ani ko naman, nahihiya ako at isa lang naman kasi ang ibig sabihin kapag pumunta ako sa asyenda. Iyon ay may nangyayari sa amin ni Nathan. Ay ganun? Sige, anong oras ka na lang uuwi? Nabangon din kasi ako ng alanganing oras para umihi. Malay mo, maabutan kita. Wika ni Jenny. Tumango naman ako. Siguro mga bandang alas 3 na madaling araw. Susubukan ko kasi magtagal hanggang alas 2 para malaki ang sahod ko. Ani ko naman. Malapit na makalaya si tatay. Kailangan ko na magtabi ng pera para sa bagong simula namin. Kailangan ko magdoble kayod. Naku, kakayanin ba yan ang katawan mo Isabela? Maaga ang pasok niya sa eskwela, hindi ba? Tila nag-aalala namang sambit ni Aling Susana. Tipid akong napangiti. Susubukan ko po, titingnan, kakayanin. Ani ko naman, sa sitwasyon ko ay hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong magpursige para sa mga pangangailangan ko. Nagpaalam na ako sa mag-ina na aalis na. Hindi na rin ako nagpahatid kay Jenny sa labas para mag-abang ng masasakyang jeep. Pagkarating ko doon ay agad din naman akong nakasakay. Pagpasok sa loob ay kaagad ako nag-abot ng bayad sa driver. Hindi rin naman nagtagal ang biyahe at mabilis akong nakarating sa bar ni Sir Brando. Napabuga pa ako ng hangin nang nasa tapat na ako noon. Nagbilang ako ng 3 beses sa isipan ko bago ko napagdesisyon ng pumasok. Hinarang pa ako ng bouncer pero nang banggitin ko ang pangalan ko at sinabing bago akong empleyado dito ay kaagad nila akong pinapasok. Bumungad sa akin ang malakas na tugtugin at malikot na ilaw sa loob. Napakadami ng mga tao. May mga nasa bandang dulo na nag-iinuman. May naglalaro ng baraha habang nagyoyosi. At sa dance floor ay napakadami ring nagsasayawan. Sinamahan ako ng isa sa 2 bouncer sa opisina ni Sir Brando sa itaas. Nagpasalamat ako dito. Tango lang din naman ang nakuha kong tugon mula dito. Pagkapasok ko ay agad akong sinalubong ni Sir Brando. May kasama itong babae sa loob. Kapwa sila nakatingin sa akin. Isabela, glad you're here already. Nakangiting bati nito sa akin. Magandang gabi po Sir Brando. Ani ko dito. Tipid ang ngiting iginawad ko sa kanya. Are you ready for your first day? Hindi pa rin mabura ang ngiti sa labing sambit nito. Napatango naman ako. Yes sir. Good. Sambit nito. So, I want you to meet Jana. She will be the one na mag-aasi sa'yo. Si Yeri na may hawak ng mga Marlboro girls. She will do your makeup and she will going to manage you. Tukoy ni Sir Brando sa kasama niya. Nginitian ko ito. Good evening ma'am. Kinakabahang ani ko.
Ikaw yung tinutukoy ni Brando na bago? You're so beautiful, lady. Paniguradong malaki-laki ang kikitain natin ito ngayon, lalo na at bago ang mukha niya, Brando. Anito na nakangiti sa akin, kaya kahit papaano ay napanatag ako. Matapos magpakilala sa isa't isa, ay niyaya ako ni Miss Jana sa dressing room para raw maayusan at mabihisan niya ako. Please take her with her, Jana. Malalagot ako kay Adrian kapag may nangyari sa kanya. Ay, jowa ka niya, Isabela? Gulat na wika ni Miss Jana. Umiling naman ako. Hindi po, kilala lang. Pinapasok niya ako dito. Napatango naman ito. Mabuti at hindi na ito nagtanong pa tungkol sa amin ni Adrian. Lalo na at hindi naman ako interesadong pag-usapan iyon. Dumiretso kaming dalawa sa dressing room at nagulat ako nang bumungad sa akin ang hindi lalagpas sa 10 babae na nandoon. Napalingon sila sa amin ni Miss Jana. Ladies, I want you to meet Isabela. Siya yung bagong tinutukoy ni Sir Brando. Be nice to her. Kaibigan siya ni Sir Adrian. Tipid naman ako napangiti sa kanila. Hanggat maaari sana, ay ayaw kong masali ang pangalan ni Adrian. Ayaw kong malaman ng mga tao na may kaugnayan ako sa kanya. Isa-isa namang nagpakilala sa akin ng mga kasama ko. Binati nila ako, maliban sa isang nasa dulo na tinanguan lamang ako. Hi, pagpasensyahan mo na si Clara. Pinaglihit talaga iyon sa sama ng loob. Wika ng babae sa gilid ko. Ang tinutukoy nito ay ang babaeng tumango lamang sa akin kanina. Ngumiti naman ako. Ayos lang po. Napailing naman ito. Drop the po, para naman ako matanda na noon. Ako nga pala si Mona. Tapos ikaw si Isabela? Oh, that's enough. Aayusan ko na si Isabela at mamaya din ay magsisimula ng trabaho ninyo. Wika ni Miss Jana. May dala-dala itong 3 damit na katulad ng suot ni Mona. Magbihis ka na muna, Isabela, saka kita aayusan. Kahit kinakabahan, ay kaagad akong tumalima kay Miss Jana at inabot ang binigay nito sa aking damit. Itinuro nito ang fitting room sa gilid. Nagtungo naman ako doon at agad na nagpalit. Bahagya pa ako nakaramdam ng ilang nang makabihis ako. Dahil sa matangkad ako, ay nagmukhang crop top ang suot kong sandong kulay asul. Kumikinang-kinang pa iyon. Umaabot lamang iyon sa itaas ng pusod ko. Habang anterno naman itong short ay umabot lang din sa kalahati ng hita ko. Lantad na lantad ang hugis ng katawan ko. Isabela, hurry up. Magsisimula na ang trabaho. Hindi pwedeng mahuli ka dito. Lalo na at palipat-lipat tayo ng bar na pupuntahan. Hindi lang tayo dito sa bar ni Sir Brando. Napapitlag ako nang biglang marinig ang boses ni Miss Jana. Puno ng diin iyon, kaya kahit asiwa sa suot ko, ay nagmadali akong lumabas ng fitting room. Nandyan na po. Nakatungong ani ko at saka lumabas ng fitting room. Napaangat lamang ako ng tingin nang marinig ko ang pagpalakpak ni Miss Jana. Napaka-perfect naman ang katawan mo, Isabela. Ang sexy. My goodness. Halika at aayusan na kita. Naku, panigurado, maglalaway ang makakakita sa'yo. Sa true lang, Mama. Wika naman ni Mona. Ni hindi ko napansin na nakatingin pala ito sa amin. Tipid ng ngiti lang ang tinugon ko dito. Ibinalik ko ang paningin ko kay Miss Jana. Ngunit bago pa iyon, ay nahagip ko ang pag-irap ni Clara at hindi ko alam kung para saan iyon. Naupo ako sa harap ng salamin at nagsimula na rin sa pag-makeup sa akin si Miss Jana. Kakapalan ko ha, Isabela, para kung sakali man ay hindi ka makilala ng mga customer sa labas kapag hindi oras ng trabaho. Wika nito. Tumango naman ako. Sige po, Miss Jana. Nagsimula ito sa pag-aayos sa akin at halos nga ay hindi mo makikilala ang sarili ko dahil sa kapal ng makeup ko. Ngunit kahit na ganoon pa man ay nagustuhan ko pa rin iyon at bumagay naman sa akin. Inalis ni Miss Jana ang pagkakatali ng buhok ko at hinayaang nakalugay lamang iyon. Ang ganda mo naman, girl, para kang manika. Puna naman ni Mona. Nakatayo ito sa gilid ko at nanonood sa amin. True, sang-ayon naman ni Miss Jana. Ay Mona, tutal, nandito ka rin naman. Ikaw ang pagkakatiwalaan ko kay Isabela. Ikaw na ang bahala sa kanya. Turuan mo siya ng mga hindi at dapat gagawin ninyo ngayong gabi, okay? Tumango naman ito at ngumiti sa akin. Napangiti rin ako.
Nagpapasalamat ako at hindi naman ako nahirapan at mukhang may makakasundo agad ako sa trabaho. Nang matapos ang pag-aayos sa akin, ay pinatawag na ni Miss Jana ang lahat ng kasama ko. Nakatayo kaming lahat sa harapan niya. Basta, alam niyo na ang gagawin ha. Kapag may nambastos, sabihin lang sa akin, hindi ko hayaang mapahama kayo. Tumango ang mga kasama ko sa sinabing iyon ni Miss Jana at isa-isa nang lumabas ng dressing room. Ibinilin pa ako ni Miss Jana kay Mona bago rito sinabihang mauna na sa labas. Tara na Isabela, heto ang dadalhin mo. Inabot sa akin ni Mona ang isang lalagyan kung saan nandoon ang iba't ibang uri ng yosi. Maliit na kahon iyon at hindi naman mabigat. Tuturuan kita mamayang magbigay ng yosi, basta huwag kang humiwalay sa akin. Sige Mona, maraming salamat. Sambit ko naman dito. Lumabas na kami ni Mona at nagtungo sa bar. Nasa gilid lamang kami at naghihintay na may tumawag sa amin. Minsan din ay nag-aalo kami at tuwang-tuwa ako nang sa unang pagkakataon ay nakabenta ako. May kasama pa iyong tip. Itabi mo yung tip para sa'yo yan. Mas malaki pa ang makukuha mo dyan mamaya. Lalo na at bago ka at maganda ka pa. Wika ni Mona sa akin. Talaga? Sambit ko naman. Kung ganoon ay magandang balita iyon. Sa tipa lang ay mababawi ko na ang magagastos kong pamasahe sa jeep. Makakapagtabi pa rin ako para sa pagkain at gastusin ko sa eskwela, katulad ng mga hands out. Tumango si Mona. Oo no, sa trabaho natin, Isabela, mag-enjoy ka lang. Huwag kang matakot na baka may mambastos dahil nandyan si Miss Jana at Sir Brando. Poprotektahan nila tayo. Tumango din ako. Mas lumalim pa ang gabi. Nakakadami na ako ng benta at nakakatuwa dahil pala kapag nasa mga high-end bar ka, malaking magbigay ng tip ang mga customer. Pinatawag na kami ni Miss Jana at sinabing lilipat na kami ng bar. Hinila kaagad ako ni Mona hanggang sa makalabas na kami ng bar ni Sir Brando. Isang itim na van ang naghihintay sa amin sa labas. Isa-isa nang pumasok ang mga kasama ko sa loob. Nakapasok na rin si Mona, kaya agad akong sumunod dito. Ako ang huling pumasok, kaya ako ang nagsarado ng pintuan. Kumpleto na ba ang lahat? Wika ni Miss Jana mula sa passenger seat. Si Isabela, nandito na ba? Dinig ko pang sambit nito. Inayos ko pa ang pagkakakabit ng seatbelt sa katawan ko at nang maayos na ay saka ako nag-angat ng tingin dito. Nandito na po. Kusa akong naputol sa sinasabi kong iyon nang mapansin kong nakaupo sa driver seat si Adrian at titig na titig sa akin. Napakunot ang noo ko. Siya na naman? Ano namang ginagawa niya dito?